Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sa pagpapatuloy sa pagtalakay sa talambuhay, maikling talambuhay ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yung naputol tayo nung nakaraan, doon sa bahagi ng zuhduhu wa adaluhu. Ang kanyang pagiging zahid, pagiging matipid at pagiging hindi makamundo. At ang kanyang pagiging adil, pagiging makatarungan. Yung ay huling sinabi dito, nabasa natin, sinabi ni Ibn al-Jawzi rahimahullah, Lamma wuli al-khilafa, syammara ansaki jaddihi. Fakadama ala huwa nafsahu wa hamala fillahi foka tukihi. Nang si Omar bin Khattab daw ay naging khalifa, inirolyo na raw niya ang kanyang manggas. Ano ito figure of speech sa Arabic, na kapag nirolyo yung manggas, ibig sabihin, talagang nagsumikap. At pinigilan niya ang kanyang mga pagnanasa. Ibig sabihin, nung siya ay naging khalifa, hindi siya nagbuhay-hari. Bago siya ay namuhay ng simple lamang na pamumuhay. Siyempre, pagsunod lamang din sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yun din sa ginawa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At yun nga, siya ay kumbaga naglingkod nang higit pa sa kung ano ang inaasahan sa kanya. Yun yung ibig sabihin nito, na siya ay pumasan ng mas mabigat pa sa kaya niyang buhatin. Napumasan siya sa mas mabigat pa sa kaya niyang buhatin. Ibig sabihin, naglingkod siya sa mga tao above and beyond ng kanyang kakayanan. Ibig sabihin, sobra-sobra, labis-labis sa inaasahan sa kanya, ang kanyang naging paglilingkod, alhamdulillah. So meron sinasabi ang mga tao tungkol sa kanya, linya ito ng mga tula. Mutayakkadun al-azamat, madanhadat bihi. Na si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siya raw ay gising. At siya ay, kumbaga, alerto, alisto sa kanyang mga gawain. Azamatuhu nahwal ula lam yakad. Ang kanyang mataas na antas ng pagiging alerto ay hindi kailanman naupo o natigil. Tuloy-tuloy ang kanyang pagtatrabaho, alhamdulillah. Wayakadu min nuril basirati anyara, na si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sa pabagitan ng nurul basira, siya ay nakakakita. Ibig sabihin, tinatanaw niya ang mga bagay-bagay sa pamagitan ng matalinong paningin, na ginagamit niya ang kanyang talino sa lahat ng kanyang sasabihin at gagawin. Fi yawmihi fa'alal awaqib fi gadin. Fi yawmihi fa'alal awaqib fi gadin. At sa kanyang araw ay ginawa na niya ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kinabukasan. Ibig sabihin, maagap si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa kanyang mga desisyon. At napatunayan natin ito sa maraming mga bagay na nangyari nung panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. So bukod doon sa mga futuhat, kabilang doon sa malalaking mga pagsubok na dumating sa kanyang pamumuno, yung tinatawag na Amur Ramada, yung panahon ng matinding tagtuyot. At si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, naagapan niya na hindi mamamatay ang mga tao sa gutom, na kumbaga inaasahan niya na darating ito at nagtipid na sila. At syempre, humingi agad siya ng tulong sa mga sahaba na nasa malalayong lugar na hindi apektado ng tagtuyot. Kasi totoo niyan, yung tagtuyot, kung minsan nababalitaan lang natin yan
nangyayari sa Africa, nangyayari sa ibang mga bansa. Tapos marami talaga mamatay, libo-libo. Kasi nangyayari sa mga tao, yung mga tao na walang makain, hindi sila makaalis dun sa lugar nila. Wala silang kakayanan na umalis dun sa lugar nila, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kaya sa mga ganitong kalagayan, napakahalaga talaga na magkakaroon ng pinuno. Magkakaroon ng pinuno. Kaya nga kung naalala ninyo si Yusuf alayhis salam, yun yung panahon na iniligay siya ni Allah sa posisyon, sa panahon ng tagtuyot, at pinamahalaan niya ang kabangbayan ng Egypt para hindi magugutom ang mga tao. Kasi kung sa mga bansa na nakakaranas ng tagtuyot at maraming mga namamatay, halimbawa nga sa Africa, ang problema talaga doon, hindi maayos ang pamahalaan. Gobyerno ang unang may problema. Nariyan ang tulong kung tutuusin. Mabilis makakapagpadala ng tulong. Halimbawa ang UN, kung may lalapit sa kanila, mabilis makakadating ang UN, lalo na kung bansang Muslim. Mabilis na makakarating ang tulong mula sa mga bansa na mayayaman, ng mga Muslim, mga bansang Arabo lalo na. Pero problema ngayon sa mga panahon ng mga tagtuyot, may mga nananamantala na mga warlord, katulad ng nangyayari sa Somalia, Niger, Mali, mga bansang Muslim. Halimbawa, darating yung tulong, haharangin nila yun. Haharangin nila, kakamkamin nila sa kanila lang. Tapos ang bibigyan lang nila yung mga kapanalig nila. Yung mga ordinaryong tao, hindi mabibigyan. So yun ang problema primarily sa mga tagtuyot. Hindi na ma-manage ng maayos ang resources, lalo-lalo na pagkain, inumin. So kailangan talaga ng decisive na action ng pinuno. So ganito si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu doon sa Amr Ramada. Naging decisive yung kanyang mga kilos. Hindi siya nagdadalawang isip. Inaagapan niya ang mga bagay-bagay. Tapos syempre nangyari din yung Taun Amwas, yung epidemya na lumaganap doon sa Syria, sa Sham. Syempre nadamay na rin doon yung Palestine. Nagad-agad nagpatupad si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ng quarantine. Papunta sana sila roon, pero hindi na siya tumuloy. Hindi na siya tumuloy. Kung naalala ninyo, nandun yun sa Omar series. So sabi sa kanya ni Abu Ubaidah, tumatakas ka ba sa itinakda ni Allah? So sabi ni Omar, kung sa iba ko ito narinig, pinarusahan ko na siya. Kumbaga sinabi ni Abu Ubaidah, kumbaga sa pananaw ni Omar ay hindi karapat-dapat na sasabihin ng Muslim. Kasi ang tamang pag-intindi doon, pag-unawa, si Omar tumatakas mula sa isang itinakda ni Allah patungo sa isa pang itinakda ni Allah. Walang makakatakas sa pagtatakda ni Allah. Walang makakatakas sa pagtatakda ni Allah. So doon din natin makikita yung superiority. Yung superiority ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa iba pang mga sahaba. Kung sa antas ng pagiging matalino, matalino talaga siya. Kasi biruin nyo, ilang taon ang pagitan ng pagbung-Muslim ni Omar at ni Abu Ubaidah? 6 na taon. 6 na taon. So, pero mataas ang antas ng pag-unawa ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa mga bagay-bagay. Pero syempre si Omar, sa kabila nito, nalalaman niya kinikilala niya ang superiority rin ng kanyang mga kasama. Kaya nga, nung siya na yung naging khalifa, si Abu Ubaidah rin ang kanyang ipinalit kay Khalid bin al-Walid na kumbaga general ng mga Muslim, ng hukbo ng mga Muslim. So ganito yung tinutukoy dito na Nurul Basira, na sa pamagitan nito ay nakikita ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ang mga bagay-bagay at ginagawa niya ngayon ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa mangyayari bukas. So planchado. Planchado siya kapag siya ay kumilos. Alhamdulillah. Sumunod na babanggit. Nabadad dunya min wara'i dhahrihi fatakhaffafa min al-ankali li ajli as-sibaq. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iniwan daw niya ang dunya sa kanyang likuran. Kumbaga tinalikuran niya ang anumang uri ng luho o yaman. At ginawa niya ito nang sa gayon ay gumaan ang kanyang pasanin.
Nang sa gayon, gumaan ang kanyang pasanin at maging mabilis ang kanyang paghayo sa pakikipagkarera. Kasi nga naman, kung titingnan mo, kung ang pinuno, marami siyang iniisip, maraming bumabagabag sa kanya. Bawa, pamilya, mga negosyo niya, o ano paman, makaapekto talaga yun sa performance niya bilang pinuno. Makaapekto. Bawa niyan, yung pinuno, inaway ng misis, tapos pagdating sa opisina, bad trip yun. Bad trip na siya sa buong maghapon. So, ang ginawa ni Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, nung panahon niya, meron ng sweldo ang mga nagtatrabaho para sa gobyerno ng mga Muslim. At nagsimula na nga ito, nalaman natin nung panahon panahon mismo ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ang nag-suggest na dapat may sweldo ang khalifa. Dapat may sweldo ang khalifa kasi hindi pwede na yung khalifa, pinamumunuan mo ang mga Muslim, tapos nagdenegosyo ka pa. Dalawa yung dahilan dun eh. Kaya napakatalino rin talaga ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mashallah. Unang dahilan, ito, para maidededicate na talaga ng khalifa o ng sino mang pinunong Muslim yung kanyang oras at kanyang effort sa pagtatrabaho na hindi na niya poproblemahin saan siya kukuha ng pangkain. Yun ang dahilan. Pangalawa, magiging panggagalingan kasi yun ng corruption. Na ikaw ay nasa posisyon ng pamumuno tapos meron kang negosyo, edi mapapaboran ka sa maraming mga bagay. Yan ang nangyayari sa maraming mga politiko. Sa kanilang mga negosyo, ang kanilang mga negosyo ay nagtatagumpay o nagpo-prosper dahil sa kanilang impluensya na binibigyan sila ng special treatment. Tingnan nyo na lang yung mga bilyar. Kulang na lang, bilhin niyan yung Las Piñas tsaka Bacoor eh. Sa sobrang yaman nila. Pero ang pangit naman ng serbisyo. Tingnan nyo yung prime water, yung tubig dito. Bilyar ang may-ari niyan. Walang kwenta. So, laging walang tulo. So, dalawa yung nakita ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kung bakit niya ginawa yun. Na tinalikuran niya ang dunya at gayon din, gusto niya rin natalikuran ng mga pinuno ng mga Muslim ang dunya. Kaya nga, para sa kanya mga pinuno, sa mga gobernador, mga pinuno ng mga sundalo ng mga Muslim, marami siyang may higpit na batas eh. Marami siyang may higpit na batas. Kasama na nga rin doon yung, meron ka nang sweldo, huwag ka na magnegosyo, huwag ka nang magtrabaho. Bawal. At actually, pinagbawal niya rin sa mga pinuno niya yung magkakaroon sila ng marangyang pamumuhay. Dumating ito sa punto na kahit ang magkaroon ng kortina, narinig ko minsan sa lecture, kahit magkaroon ng kortina sa bahay, bawal, ipinagbawal niya. Kasi nga yung bahay nila noon, yung bahay nila putik, walang palitada yun, walang pintura yun. Masandal ka lang ng konti, mababaklas na yung alikabok doon, didikit na sa likod mo. Kaya yung iba, dinidikitan nila o sinasabitan nila ng kortina. Ipinagbawal niya yun sa kanyang mga pinuno. Nang sa gayon, yung mga tao, yung mga pinuno na tinatalaga niya, nakadedicate talaga sa paglilingkod sa mga Muslim, alhamdulillah. So ito yung tinutukoy dito na inaalis niya yung mga pasanin niya at syempre kung ano siya, yun din ang gusto niya para sa kanyang mga kasama. Naalisin din sa kanila ang mga pasanin ng dunya na magdudulot na mababagabag sila sa pagtupad sa kanilang trabaho o magdudulot ng corruption sa pagtupad nila sa kanilang mga trabaho. Actually, maganda nga yan eh. Dito sa Pilipinas sana, kung wala, batas ng tao kasi yung umiiral eh. Dapat pag politiko, bawal na humawak ng negosyo. Kaso ang nangyayari ngayon, puro dami. Yung ibang politiko, kunwari walang negosyo, pero puro dami naman ang ginagamit nila. Pero kung ang totoong pinuno, totoong namumuno na mayroong kumbaga pagmamalasakit sa mga tao, syempre takot kay Allah, maiintindihan niya kung anong ibig sabihin ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa bagay na ito. Yung nga katulad nung nangyari doon sa Amr Ramada, nakita niya na may hawak-hawak na pakwan. Kalagitnaan yun ng tagtuyot. At pinagalitan niya yung anak niya. Bakit meron kang pakwan? Saan nanggaling yan?
So sabi niya, sabi ng bata, binigay lang daw sa kanya. Pero nagalit si Omar, hindi, binigyan ka ng pakwan kasi anak kita. So ayaw niya ng special treatment para sa kanyang pamilya. So ganun din yung nangyari doon sa isa niyang anak na nandun yung sa Omar series eh. Yung napansin niya, yung mga camel nung anak niya, ang tataba. Mas mataba kaysa doon sa ibang mga camel. Pinagtanong niya, anong nangyari? Kasi daw yung anak niya, nagpapastol doon sa pastulan at yung mga ibang pastol, umaalis kapag nandun na sila. Yung mga pastol ng mga camel niya para mabigyan ng, pagbigyan yung camel nung anak niya. Special treatment din. Ayaw niya yun. Galit na galit siya kapag merong ganun. So napakagandang katangian yun ng pinuno na aayawan niya talaga kahit sa kanyang sarili o sa kanyang pamilya na magkakaroon ng special treatment. Ang pinuno ay nasa posisyon ng paglilingkod, pagpapakumbaba, pagpaparaya sa mga tao. Hindi ito posisyon ng paghahari. Yung paghahari nga, ano yan, konsepto ng kuffar yan sa pamumuno, hindi ganyan sa Islam. So isa pa sa mga larawan ng kanyang pagiging matipid at kanyang pagiging makatarungan. Actually pinagsama ito kasi ang pagiging matipid ni Omar ay dulot ng kanyang pagiging makatarungan. Naintindihan nyo? Nagtitipid siya kasi gusto niya magiging makatarungan siya na hindi siya magiging kakaiba sa mga tao, na hindi siya nakakaangat sa pamumuhay sa mga tao. Kung ano yung pamumuhay ng mga tao, ganun lang din siya. Yung mga tao may donkey, sa donkey lang din siya nakasakay. Hindi siya nakasakay sa mamahaling kabayo. So ganun siya. Si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yung mga tao butas-butas yung damit, ganun din siya, butas-butas ang kanyang damit. Na yun nga din ang lagi ko sinasabi sa inyo kapag natatalakay ang zuhud, hindi ito ibig sabihin na magmumukha kang kawawa. Basta ang standard ng zuhud, yung mamuhay ka sa antas ng pamumuhay ng karamihan sa mga tao sa panahon mo. E ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi naman uso ngayon yung butas-butas na damit, taong grasa lang yung ganun. E di manamit tayo ng hindi butas-butas. O ngayon, sa panahon natin, normal naman na yung tao may motor. O di may motor ka, walang problema. Walang problema. O normal sa tao may sasakyan. Pero yung, kumbaga, ang zuhud, iniunawa natin ito sa ganitong pag-unawa. At ibang-iba sa pang-unawa halimbawa ng mga Sufi na dapat magmumukha kang kawawa. Dapat ang suot mo katsa. Dapat ang suot mo basahan. Hindi ganun. Hindi yun kabanalan. Sapat na yung mamuhay ka sa standard of living na meron sa panahon mo, sa mas marami sa mga tao sa panahon mo, alhamdulillah. Kasi kalaunan, yung mga scholar, naiulat na meron na silang mga kabayo. Pero syempre, yun na yung normal na standard of living nung panahon nila. Kaya ganoon sila. Pero magtaka ka, kapag merong scholar na may palasyo o yung ganung bagay, ayun ano talaga yun. Yun ay labag na sa zuhud. Yun ay labag na sa zuhud. Pero yung mabuhay ka na, kumbaga, parang katulad lamang din ng pangkaraniwang mga tao, yun ang totoong anyo ng zuhud. Alhamdulillah. Kaya nga hindi rin maganda na kumbaga yung kilala ka na nagtatrabaho ka para sa Islam. Kumbaga mangaral ka ng Islam, di ba? Imam ka, ustad ka, tapos ang luho-luho mo, kada post mo Starbucks, tapos naka-big bike ka, tapos rides ka ng rides lang, wala kang, parang hindi maganda, di ba? Hindi hindi siya, yung tawag sa military niyan, unbecoming, conduct unbecoming, hindi nararapat sa posisyon mo na ganun. Lalong-lalo na bilang Muslim na mangangaral. Yung yung konyo ka, tapos pasosyal ka palagi. Hindi ganun Si Omar nga hindi ganun tapos ikaw ganun. So ibig sabihin, hindi natin sinasabi na nagkakasala yung gumagawa nito, pero maaring baga hindi kung isipin natin, labag na sa naging sunnah ng mga khulafa o rashidin sa kung paano sila namuhay.
labag na labag. Dapat ano lang, yung katamtaman lang inshallah. So nga rin si Omar, kana yaktuba fi izarihi thinta asyarata raka'ah. So si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, kinakausap daw niya yung mga tao, ibig sabihin nagkukhutba siya sa mga tao, na yung suot niyang damit ay mayroong 12 tagpi. So ito na yun, yung mga nauulat tungkol sa kanya na tagpi-tagpi yung kanyang mga damit. At totoo naman ito. Pero ito naman talaga kasi yung kalagayan ng mga tao nung panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Na bihira sa kanila yung yung marami yung damit. Meron sa kanila isa lang yung damit. Naulat pa nga, 'di ba? Yung may mga tao nun isa lang ang damit. At naghihiraman pa sila nung kanyang asawa para kapag lalabas yung isa, kumpleto yung damit. Kasi bihira pa yung tela nung panahon nila. Kaya yung nagustuhan ko dun sa sa Manila yung Omar series nung ini-edit ko yung yung translation. Napapansin ko kasi yung mga maliliit na detalye. Sa umpisa ng Omar series, ang ganda ng damit nung karakter doon na gumanap na Omar. Kung pagandahan ng damit, mas maayos pa siya manamit kina doon sa mga gumanap na Abu Jahal. Maganda. Pero tinan mo kalaunan doon sa may bandang dulo. Wala na yung damit niya, puro kulay brown. Ano na lang talaga, ang layunin na lang ng damit niya, takpan yung katawan niya. Hindi para ipagmalaki, hindi para ipagyabang. Siyempre, hindi rin naman ibig sabihin na bawal magsuot ng magandang damit. Pero doon nga sa panahon ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu kasi, nangyari na, yun nga, marami ng futuhat, so tinitipid niya talaga ang gobyerno. Kahit sarili niya, tinitipid niya. Nang lahat ng expenses, may bibigay para sa mga mujahidin na maitutuloy nila ang mga futuhat. Maitutuloy nila ang mga futuhat. At hindi nga maganda yung, halimbawa, marangya yung presidente, tapos naghihirap naman yung kanyang mga nasasakupan. Si Omar hindi, baligtad ang ginawa niya, kaya yun nga, nagtatagumpay sila. Kaya nga yung tinatalakay natin ngayon doon sa Hubbud Dunya wa Karahiyatul Maut, itanim nyo lang yan sa isip ninyo, maintindihan ninyo maraming mga bagay-bagay. Parang nagtatagumpay ang mga sahaba, at bakit hindi tayo nagtatagumpay ngayon? Kasi mahal natin yung dunya at natatakot tayo sa kamatayan, pero yung mga sahaba baligtad. Yung mga sahaba baligtad. Gusto nilang mamatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang dunya walang halaga sa kanila. Kinukuha lang nila yung sapat sa kanila para mabuhay sila, para hindi naman sila magkasakit o hindi sila kumbaga mangayayat masyado. Kinukuha lang nila yung sapat para sa kanila. The rest, ginagastos na nila sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sige nga, kaffahu anil mali zahidan fihi hatta amlaka ahlahu. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, pinipigilan daw niya ang kanyang kamay mula sa yaman na kahit ang kanyang sariling pamilya ay naging mahirap. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, kung tutuusin kung sa entitlement, maaari niyang taasan yung sweldo niya. Maggawa siya ng batas, tataasan yung sweldo niya. Gawa siya ng batas, magkakaroon siya ng dagdag ng mga allowance, ganito, ganyan. Pero hindi niya yung ginawa. Hindi niya yun ginawa. Kasi sa kanyang pagmamanage doon sa economy ng Madina, yung kasing ibig sabihin ng economy, pamamahala sa pondo. So talagang pinamahalaan niya ng maayos na pamamahala ang pondo ng gobyerno doon sa Madina, na talagang tinitiyak na 100% ng pondo ng gobyerno ay magagastos. At syempre, bago pa man magastos yun, dapat mapondohan ang gobyerno. Alhamdulillah. So yung mga sahaba, hindi sila yumaman. Wala kang mababalitaan ng sahaba na yumaman, kumbaga dahil sa jihad. Liban na lang na yung yaman na yun ay ginamit lang din nila pabalik sa jihad. Yung katulad dun sa tinalakay natin kagabi, si Ka'ab bin Malik, yung kanyang mga natipon na ganima,
Bandang huli, pinangsadaka niya na lahat. Gusto niya na ring talikuran ang dunya. At kinuha niya lang yung sapat para sa kanyang pamumuhay. Alhamdulillah. So, isa sa mga tagpo ng pagiging mahirap ng kanyang pamilya, subhanallah. Radiyallahu anhum majma'in. Ra'a yawman sibyatan tamshi fis suki. Warihu yulkiha lida'fiha. Nakakita raw siya minsan ng batang babae na naglalakad sa palengke. At nakita niya ito na biglang itinulak ng hangin. Kumbaga hindi naman dilipad. Kumbaga lumakas yung hangin, dapa atras yung batang babae dahil sa sobra niyang hina at sobra niyang payat. So nagtanong siya doon sa kanyang mga kasama. Sabi niya, "Man ya'rifu hadihi?" Sinong nakakakilala diyan? Sino ba yan? Faqala ibnuhu Abdullah. Sabi ng anak niya si Abdullah, isa raw to sa mga anak niyang babae. Sabi ni Omar, ay banati, sino sa mga anak ko? Ay hindi pala niya anak, apo na niya. So yung batang babae pala na yun, kala, sabi ni Abdullah, bintu Abdullah bin Omar. So yung batang babae na yun ay anak ni Abdullah bin Omar. So ibig sabihin, ultimo yung apo niya nagdurusa sa kanyang sobrang pagtitipid. Kaya nga tinanong niya, ano nangyari sa kanya? Fama balaga biha ma'ara. Ba't nagkaganyan siya? Sabi ni Abdullah bin Omar, imsaku ka ma'indak. Ito ay dahil sa, kumbaga, hindi naman pagdadamot. Kumbaga, ito ay dahil sa masyado mong, kumbaga, pinipigilan mo kung ano mang nasa iyo. Kumbaga, na hindi niya ito binabahagi sa kanyang pamilya. Kumbaga, ibig sabihin dito ni Abdullah bin Omar, nagkaganyan siya kasi tinitipid mo sila. Titipid mo kami, pati apo mo nadadamay. At yun nga, sumagot si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Ginastify niya naman kung bakit ganun. Sabi niya, qala imsaki ma indi yamnauka an tatluba libanatika ma yatlubun nas. So sabi ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, ang pagpigil ko ba sa kung anumang meron ako ay pumipigil sa iyo na humingi sa mga tao? Kumbaga, ibig sabihin dito ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, kumbaga, kung tinitipid ko kayo, bakit hindi kayo gumawa ng paraan din na hindi kayo matitipid o na hindi umunlad ang inyong buhay? Kaya nga sabi ni Omar, syempre maaring ginusto na rin yun ni Abdullah. Kung ano yung kalagayan ni Omar, gusto niya ganun na rin yung kalagayan niya, katulad sa kalagayan ng kanyang ama. At yung mga anak niya, gusto niya na katulad lang din sa kalagayan ng kanilang lolo. Kasi parang hindi rin naman maganda. Yung lolo, tipid ng tipid, tapos ikaw, galante. So, ibig sabihin, kumbaga, tahimik nilang sinusuportahan yung mga economic policy ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Ganito nga talaga. Hindi katulad sa maraming mga lugar. So, ganito yung gusto nila mangyari, na pare-pareho sila nung lolo nila. At yung nga sinabi rin muli ni Omar, amma wallah, malaka indi illa sahmuka ma'al muslimin, wasi'aka o ajza'anka wasi'aka o ajza'anka bayni wa baynakum kitabullah. So sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, sumpa kay Allah, wala kang anumang kahulugan sa akin, si Abdullah bin Omar at yung mga anak niya, wala kayong halaga sa akin, liban na lamang sa kung ano ang inaambag ninyo sa mga Muslim. Ibig sabihin dito ni Omar, kung wala kayong ambag sa mga Muslim, wala kayong kwenta. Pero kumbaga, dahil doon sa nakita niya sa kanyang apo, kumbaga nalaman niya na nagkaganon yung anak niya dahil nagtitipid din sila para makapag-ambag sa mga Muslim, alhamdulillah. At syempre, kung sa ambag lang, napakalaki ng ambag ni Abdullah bin Omar bilang isa sa mga ulama ng mga Muslim, ng mga sahaba, radiyallahu anhum. Na nga, sumpa kay Allah, wala kayong halaga sa akin, liban na lang ayon sa kung ano ang inaambag ninyo sa mga Muslim.
maganda nga masabi ito sa mga tao, lalong-lalo na sa mga anak natin. Sukatin nila yung kanilang pagkatao sa kung ano bang inaambag nila sa Islam at sa mga Muslim. Tingnan nila kung ano yung ambag nila sa Islam at sa mga Muslim. Hindi kung ano lang yung mapapakinabangan nila sa Islam at sa mga Muslim. Hindi nang buburaot lang. Dapat sila mismo may ambag. Kasi nga sabi ni Omar, sapat man sa inyo o hindi ang kumbaga natatanggap nila mula sa, kasi maaring tumatanggap din sila ng panustos mula sa lolo nila. Sapat man ito sa inyo o hindi, ang pagitan ko at nasa pagitan ko at nasa pagitan ninyo ang aklat ni Allah. So, ibig sabihin, ang mga naging desisyon ni Omar sa bagay na yon ay naayon sa aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ganito siya naging matipid. Masya Allah. Kaya yung sabihin nila yung pamumuno. Hindi nga ito hindi ito basta-basta. At hindi magagawa ng tao na maging mahusay ang kanyang pamumuno, liban na lang na kikilalanin niya kung paano namuno ang nauna sa mga Muslim at tutuparin niya ang paraan ng pamumuno ng nauna sa mga Muslim. Kasi hindi tayo makapanghula. Hindi tayo makapanghula kung paano mamuno, kung nung tamang paraan ng pamumuno. Inilagay ni Allah ang mga ito sa mga modelo na dapat nating gayahin o tularan. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.